Okay, magsagot tayo ng isa pang logical reasoning. So number 12 na tayo. So any number multiplied by 0 is 0. X and Y are numbers. Neither X nor Y is 0. So conclusion natin, X and Y is greater than 0. X and Y is less than 0. Either X or Y is 0. X multiplied by Y is equal to 0. And X multiplied by Y is not equal to 0. So ang question ay nanggaling sa FB group na yan. So galing sa FB group na Civil Service Exam 2024. Yan. So parang walang question, no? So nakalagay lang ito yung problem tapos conclusion. So siguro ang question dito ay alin ang true? So which of the following conclusions is true? So isa lang pala. So alin dito sa conclusion ang true? Okay? So i-assume na lang natin na yun ang question dahil walang nakalagay dito sa question natin. Okay, so sagutan na natin. So isa-isahin lang natin itong mga conclusions natin. Alin ang pwedeng maging true dito? So any number multiplied by 0 is 0. Okay? So kahit anong i-multiply sa 0 daw ay 0. Tapos X and Y are numbers. And last na statement, neither X nor Y is 0. So alin dito ang mga true? So letter A, X and Y is greater than 0. So pwede bang maging true ito base sa mga statements natin? So hindi natin masasabing true ito kasi ang sabi lang, X and Y are numbers. X and Y are numbers. Wala namang nabanggit kung positive ba yan or negative. Ang sabi lang ay neither X nor Y is 0. So ibig sabihin ang numbers natin, ang given na numbers natin pwedeng positive parehas, pwedeng negative parehas, pwedeng isang positive, isang negative, and pwede rin naman negative yung una tapos positive. So kahit alin dito sa apat pwedeng mangyari. Ang sabi lang, neither X nor Y is 0. So walang 0 sa kanilang dalawa, sa X and Y. So ito yung mga possibilities natin. 4 possibilities para sa numbers natin na X and Y. Okay? So therefore, letter A, X and Y is greater than 0. Hindi natin masasabi kasi apat nga yung possibilities. So hindi ito pwedeng maging true. Letter B, so ganun din naman, X and Y is less than 0, pwede kapag negative-negative. Pero hindi tayo sigurado doon. So therefore, hindi rin natin masasabing true itong letter B. Kasi nga apat yung possibilities natin. Either X or Y is 0, mali na rin ito. Kasi ang sabi nga, neither X nor Y is 0. So ibig sabihin, hindi magiging 0 ang X or Y natin. Kasi nga, nakalagay sa statement, hindi sila 0. Okay, and then next, letter D, X multiplied by Y is equal to 0. So sabi nga, walang 0 sa kanila. So ibig sabihin, kapag minultiply natin yung dalawang number, yan, so pwedeng positive, pwedeng negative. So yan yung mga combinations, possible outcomes ng mga number natin. Pag minultiply yan, walang 0. Walang 0 sa kanilang dalawa sa X and Y. So therefore, hindi magiging 0 ito. So ang natitira na lang, so ito na lang, X multiplied by Y. Ayan, so tama ito, not equal to 0. Kasi nga, ito yung mga numbers natin, yung apat na possible outcomes ng numbers natin, wala dyan na wala dyang mag-i-equal sa 0 kasi nga walang 0 sa X or Y. Therefore, the correct answer is letter E. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa problem na ito. Thank you for watching. At kung meron kayong mga logical reasoning na question, pwede niyo pong i-comment dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM niyo ako sa aking Facebook, sa Messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa Civil Service Exam. Bye-bye and God bless.